Pagbaba ko pa lang sa sasakyan matapos ang ilang araw na business trip, nanigas ako sa kinatatayuan at nabitawan ang aking mamahaling bag. Dun mismo sa gitna ng hardin ng aming mansyon na nakakahalaga ng milyon-milyong piso, nakalat na parang basura ang aking madamit na seda at mga designer bag. Mula sa balkonahengang ikalawang palapag, walang pakundangang hinahagis ng aking biyenan at hipak ang mga gamit ko mula sa master bedroom patungo sa isang maliit at masikip na bodega. Sila'y nagtatawanan na may halong tagumpay, at malakas na ipinapahayag na mula ngayon ay sa kanila na ang master bedroom at titira na sila sa mansyon upang maranasan ang marangyang buhay. Ano ang masasabi ninyo sa ganitong uri ng pang-abuso at kawalang katarungan? Mag-iwan ang komento, I-like ang video na ito, at mag-subscribe sa channel Ang Kwentong Buhay para sama-sama nating abangan ang matinding pagganti na susunod. Dapit hapon na, at ang malamig na hangin na may dalang ambon mula sa unang ulan ng panahon ay humampas sa aking mukha, na siyang gumising sa akin mula sa pagkabigla. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng malawak na hardin. Inilibot ko ang aking paningin. Sa ibabaw ng luntiang damuhan ay nakakalat ang mga personal kong gamit na pinahirapan ko sa pamamagitan ng dugo, pawis, at luha, at sa hindi mabilang na gabing walang tulog para lang sa mga proyekto para mabili ang mga ito. Ang gown kong gawa sa purong sutla ay nasabit sa isang sanga ang rosas na puno ang tinik, punit-punit. Ang limited edition na bag ko ay nakalubok sa putik na naipon mula sa ulan kagabi. Punong putik, mabibigat ang aking mga hakbang habang dahan-dahan akong lumalapit sa marmol na hagdanan ng mansyon. Anong klaseng kababalagan ang nangyayari sa sarili kong pamamahay? Sa loob ng 3 taon bilang manugang, palagi kong sinisikap na gampanan ang papel ng isang perpektong asawa, isang mabait na manugang. Regular akong nagbibigay ng prabuan-buwan, at hindi ko hinayaang makulang sa anumang bagay ang pamilya ng asawa ko. Ngunit ang natanggap ko ngayon ay isang malupit na pagurak na hindi ko kailanman inakala. Pagpasok ko pa lang sa pangunahing pinto na gawa sa purong nara, narinig ko ang tunog ng gata kong napababa mula sa paikot na hagdanan. Ang aking biyenan, si Aling Elena, ay pababa. Kasunod ang palaging pasaway na kapatid ng aking asawa, si Maya. Nakasuot siya ng mamahaling pambahay na kulay ube, at ang kanyang tindig ay parang reyna. Ang kanyang makamay ay nasa likod na tila isang reyna na naglalakat sa kanyang palasyo. Nang makita niya akong nakatayo sa may pinto, na may nag-alab na galit sa aking mamata, hindi man lang siya natinag o nagpakita ng kahit katiting na pagkakasala. Sa halip, ngumisi siya. Tinaas niya ang kanyang baba at tiningnan ako ng may pakmamaliit. Nandito ka na pala. Aniya sa pagitan ng ngangipin, sa pamilyar niyang matinis na boses. Lagi kang nasa business trip. Sayang naman kung walang nakatira sa malaking bahay na ito, kaya kami ni Maya ay nagpasya ng tumira dito para masaya. Ang master bedroom sa taas ay maluwag at may balkonahe na nasisikatan ng araw, perpekto para sa isang matandang tulad ko na nagpapahinga. Kayo ni Marco, doon na lang kayo sa maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo. Tutal, pareho kayong nagtatrabaho buong araw at gabi na umuwi para lang matulog, kaya para saan pa ang malaking kwarto? Pinisil ko ang aking magamay sa pakuyom. Ang aking magkuko ay bumaon sa aking palat hanggang sa dumugo ito. Ang galit ay umakyat sa aking ulo, na nagpainit sa aking mga sentido. Sinubukan kong kontrolin ang aking mabilis na pahinga at sinabi, bawat salita ay may diin. Ano po ang sinabi ninyo? Ito ang bahay ko, binili ko ito gamit ang sarili kong pera. Ang master bedroom ay pribadong espasyo, naming mag-asawa. Anong karapatan ninyo na basta nalang halungkatin at itapon ang magagamit ko sa labas na parang basura? Si Maya, na kanina pa nakasandal sa rehas ng hagdanan, ay sumingit, nakakatawa ka naman, ate. Nang pakasalan mo si Kuya Marco at pumasok ka sa Pamilya Cruz, lahat ng sayo ay sa Pamilya Cruz na rin. Ang ari-arian mo ay ari-arian din ng asawa mo, na ibig sabihin ay pag-ari ng buong pamilya. Anong masama kung ang nanay na nagsilang sa kanya ang tumira sa pinakamalaking kwarto? Mas mahalaga pa ba sayo ang labasahan sa labas kaysa sa pagalang sa biyenan mo? Natawa ako sa sobrang galit. Isang malamig at mapait na tawa ang umalingaw-ngaw sa malawak na sala. Anong klaseng lohika nga magnanakaw ito? Ang pawis at luha ko ang ipinuhunan ko. Bilang isang babae, nakipaglaban ako sa mundo ang negosyo para sa bawat kontrata, para makabili ang bahay at mga gamit. At ngayon, basta na lang nilang ituturing na pag-aari ng kanilang angkan, at gagamitin pa ang konsepto ng moralidad para agawin ang aking espasyo. Sakto namang bumaba mula sa itaas si Marco, ang aking asawa. Nakasuot siyang gusot na t-shirt, maputla ang kanyang mukha, at ang kanyang kilos ay parang isang daga na kalalabas lang sa basura. Nang makita niya ako, hindi siya mapakali, kinukuskos ang kanyang ngapalat,
at ang kanyang nga mata ay hindi makatingin ng diretso sa akin. Tiningnan ko siya na parang isang taong nalulunod na nakakitang salbabida. Umaasa ako na ang lalaking tinatawag kong asawa, ang lalaking nangako na proprotektahan ako habang buhay, ay magsasabi ng isang bagay na makatarungan. Marco, tinawag ko ang kanyang pangalan. Nagsimulang mabasak ang aking boses dahil sa samangloob. Ipaliwanag mo sa akin kung ano ang nangyayari. Bakit mo hinayaan ang nanay at kapatid mo na itapon ang lahat ng gamit ko at angkinin ang kwarto natin? Ikaw ang ulo ng pamilya, tapos hahayaan mo lang silang apihin ang asawa mo ng ganito. Ang aking pag-asa ay nawala sa loop lamang ng ilang segundo. Ang hangin ay naging mabigat at mahirap hinggahan. Pautal-utal si Marco bago nakapagsalita. Hayaan mo na, Isabela. Matanda na si nanay. Kung gusto niyang tumira sa malaking kwarto, pagbigyan na natin. Bakit ka pa nag-ingay para paktawanan tayo ng makapitbahay? At saka, yung madamit mo, kung tinapon na, bibili na lang tayo ng bago. Ano ba naman yun? Ikaw ay isang direktor. Daan-daang libong piso ang sahot mo buwan-buwan. Tapos makikipagkwentahan ka pa sa nanay at kapatid ko para sa ilang damit? Tinitigan ko ang taong nasa harapan ko. Isang malamig na kuryente ang dumaloy mula sa aking gulugot hanggang sa tuktok ng aking ulo, na nagyelo sa dugo sa aking mga ugat. Ito ba ang asawa ko? Ito ba ang kagalang-galang na assistant accounting manager na may mataas na pinag-aralan na ipinagmamalaki ko sa aking mga kaibigan? Hindi, isa lang siyang duwag na puppet, isang lalaking nakakapit sa sayang kanyang ina na nakakadiri. Mas gugustuhin pa niyang makitang iniinsulto ang kanyang asawa, na ang nga gamit ay tinatapon na parang basura, kaysa magsalita laban sa kagustuhan ng kanyang ina. Nang makitang kanyang ina na ang kanyang masunuring anak ay kumampi sa kanya, lalo siyang lumakas ang loop. Pinalo niya ang kanyang hita at sumiga. Ayan, narinig mo ba ang sinabi ng asawa mo? Anak ko yan, ako ang nagluwal sa kanya, nagpalaki, at nagparal. Kung sinabi kong tumayo siya, hindi siya upo. Bilang asawa niya, dapat alam mo ang lugar mo, sumunod ka sa asawa mo. Huwag mong isipin na dahil kumikita kang pera ay kaya mo nang tapakan ang pamilyang ito. Sinasabi ko sa'yo, mula ngayon, ako na ang may-ari ng bahay na ito. Kung hindi ka susunod, sasabihin ko kay Marco na pirmahan ang annulment papers at palayasin ka. Ang bahay na ito, ang magamit na ito, ay mapupunta sa anak ko. Ang kanilang kawalang hiyaan at kasakiman ay umabot na sa sukdulan ng aking pagtitiis. Ang puso ko ay kumakabog sa aking dibdib, hindi na dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pandidiri. Tinitigan ko ang mailapnam nga mata ni Marco. Agad niyang iniwas ang kanyang tingin at yumuko. Ang kanyang mabalikat ay umurong. Ang kanyang karuwagan ay lantat sa ilalim ng maningning na ilaw ng chandelier, na nagpapakitang madilim at duwag na kaluluwa ng isang nagpapanggap na intelektual. Lahat ng pagmamahal, respeto, at bulak na pag-ibig na ibinigay ko sa lalaking ito sa loob ng 3 taon ay biglang nadurok na parang libu-libong matutulis na bubok na tumusok sa aking puso. Napagtanto ko na nagalaga ako ng isang ahas sa aking dibdib. Hindi nila ako itinuring na pamilya, itinuring lang nila ako bilang isang makinang gumagawa ng pera, isang tanga na maari nilang pagsamantalahan at tapakan. Ang unos sa aking kalooban ay nagnangalit, ngunit sa isang iglap, ang kahinahunan at talino ngang isang babaeng sanay sa mundo ngang negosyo ay bumalik at kumontrol sa aking mapandama. Pinili kong manahimik. Ang aking pananahimik ngayon ay hindi pagsuko ang isang maamong tupa na naghihintay na katayin, kundi ang nakakatakot na katahimikan ang dagat bago ang isang malakas na bagyo. Inalis ko ang aking mahinang tingin, itinayo ang aking magabalikat, at ang aking muha ay naging malamig at matalim na parang isang kutsilyong yelo. Nang makita nilang nanahimik ako, inakala nilang natakot na ako, na sumuko na ako sa kapangyarihan ng aking biyenan at sa karuwagan ng aking asawa. Ngumisi si Maya nang may pagtatagumpay. Hayaan na natin siya. Nay, akyat na tayo sa taas at magpahinga. Hayaan niyo siyang umiyak diyan. Mamaya, linisin mo yang basura sa labas, ate, ha? Ang dumingang bahay. Baka kung ano pa ang isipin ng mabisita. Tinalikuran nila ako. Handa nang umakyat sa itaas para ipagdiwang ang kanilang maruming tagumpay. Ngunit nakamali sila, isang malaking pagkakamali. Hindi ako sumagot. Tahimik kong binuksan ang aking bag at kinuha ang pinakabagong modelong telepono. Mabilis na dumauzos ang aking daliri sa screen at tinawagan ang isang emergency number na nakasave sa aking mga kontak. Ang tawag ay agad na sinagot. Hello? Security Head Enevilla de las Rosas ba ito? Ako ang mayari, NG Bahay, sa Lot 18. Kailangan kong isang mabilisang tugon na team ng 10 tao sa bahay ko ngayon din. May 3 hindi kilalang tao na ilegal na pumasok,
Sinisira ang aking mapersonal na ari-arian at sinusubukang agawin ang aking kwarto. Bibigyan ko kayo ng eksaktong 3 minuto para makarating at ayusin ang sitwasyon. Kung mahuhuli kayo, kakanselahin ko ang kontrata ngang security sa inyong kumpanya bukas na bukas din. Ang aking boses ay hindi malakas ngunit matalim, tiyak, at punong kapangyarihan ng isang taong may kontrol sa laro. Bawat salitang binikas ko ay malinaw na umalingaw-ngaw sa sala, na direktang tumama sa pandinig ng 3 taong nakatayo sa hagdanan. Ang aking biyenan ay natigilan, at lumingon sa akin. Ang kanyang muha ay nawalan ng kulay. Si Maya ay napanganga, at hindi may sara ang kanyang bibig. Si Marco naman ay nanginginig sa takot, at muntik ng madulas sa hagdan. Anong ginagawa mo? Pautal-utal na tanong ng aking biyenan. Ang kanyang boses ay hindi na kasing angas tulad ng dati at nagsimula ng magpakita ng pagkalito. Tatawag kang security para arestuhin kung sino. Ang biyenan mo? Balik ka na ba? Walang hiya kang manugang. Bahagya akong ngumisi. Isang ngiting mapanlait. Ibinulsa ko ang telepono, ipinagsalikop ang aking nga braso, at dahan-dahang lumapit sa paanan ng hagdan, tinitingnan ang 3 nanginginig na nilalang. Hindi ako balif. Pinoprotektahan ko lang ang aking legal na ari-arian mula sa mga walang hiyang magnanakaw. Ang bahay na ito ay nakapangalan sa akin. Ang buwan ng maintenance at security fees ay ako ang nagbabayad. Kayo ay basta na lang pumasok, nanira ang gamit, at umagaw ang kwarto. Sa mata NG Batas at NG Administrasyon, kayo ay emega trespasser. Si Marco ay nagmamadaling bumaba ang hagdan. Sinusubukang hawakan ang aking braso, ngunit malamig ko siyang tinabik. Isabela, kumalma ka. Pinapahiya mo ang pamilya natin sa harap ng iba. Nagbibiro lang naman si nanay. Yung magamit mo, papalitan ko. Pabalikin mo na ang mga security. Nakikiusap ako sa'yo. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Ang aking mga mata ay puno ngang sukdulang pandidiri. Alisin mo ang marumi mong kamay sa akin. Papalitan. Anong ipapalit mo? Ang kakarampot mong sahot ay hindi pa sapat para sa buwan ng bayarin sa kuryente at tubig ng bahay na ito. Saan ka kukuha ng para palitan ang daan-daang libong pisong halaga ng damit kong seda? Tumabi ka. Bago pa kita isama sa listahan ng mga nanggugulo. Wala pang 3 minuto. Ang ingay ang sirena ang security patrol char ay huminto sa tapat ang gate ng mansyon. 10 matitipunong security guard na naka-unipormang itim, hawak ang kanilang mabatuta, ay mabilis na pumasok sa hardin. Pumila sila ang 2 hanay sa harap ng sala. Ang security head ay lumapit, yumuko, at magalang na bumati sa akin. Magandang gabi, ma'am. Nandito na po kami ayon sa utos ninyo. Ano po ang may paklilingkot namin? Tumango ako, at itinuro ang aking biyenan at hipag na nakatayo na parang mga basang sisiw sa hagdan. Ang kanilang mga mukha ay kulay abo sa takot. Pumunta kayo sa master bedroom sa 2 palapat. Linisin ninyo at alisin lahat ng basura na hindi sa akin. Paalisin ninyo ang 2 babaeng yan mula sa master bedroom. Kung manlalaban sila o mag-iingay, sundin ang protokol, pigilan sila, at kung kinakailangan, itawag sa pulisya para sa kasong disorderly conduct. At itong lalaking ito, turo ko kay Marco, kung hahadlangan niya kayo, kalat ka rin ninyo siya palabas ng gate para sa akin. Yes ma'am. Malakas na sigaw ngang security head, at agad na sinanyasan ang kanyang natauhan. Ang mga profesional na guwardiya ay mabilis na umakyat, walang imik, at dumiretso kina Aling Elena at Maya. Nang makita ang aking biyenan ang mga guwardiyang palapit, napanik siya at sinimulan ang kanyang karaniwang drama. Umupo siya sa hagdan, pinalo-palo ang kanyang ngahita at sumigaw, "Tuluong, maga kapitbahay, tingnan ninyo ang ginagawa nga manugang ko sa akin. Pinapatay niya ako, dahil may para siya, pinapalayas niya ang kanyang biyenan. Tatawag siya ng security para saktan ako." Ngunit ang mga guwardiya sa eksklusibong subdivision na ito ay sanay na sa iba't ibang uri ng gugulo. Nanatili silang tahimik at hindi naapektuhan ng kanyang murang drama. 2 matipunong guwardiya ang lumapit, isa sa kaliwa at isa sa kanan, at mahinahon ngunit may puwersang itinaas ang aking biyenan, pilit siyang pinababa mula sa hagdan. Si Maya naman ay sinabayan ng isa pang guwardiya, at sa sobrang takot ay hindi makapagsalita, at kusang bumaba. "Marco, nasaan ka? Patay ka na ba? Hahayaan mong ganituhin ng asawa mo ang nanay mo?" Sigaw ngang aking biyenan, sinusubukang tawagan ang kanyang anak para humingi ng tulong. Ngunit si Marco ay nakasandal na sa isang sulok, maputla na parang patay. Sa sobrang karuwagan, hindi niya magawang ipagtanggol ang kanyang ina sa harap ng mga guwardiya. Nakayuko lang siya at kinakagat ang labi. Nang makitang walang silbi ang kanyang anak,
Sumigaw ang aking biyenan sa sobrang samangang, loop at hinayaan na lang na dalhin siya ngang guwardiya sa sala. Sa loop lamang ng 15 minuto, lahat ng kanilang mapersonal na gamit, maruruming sako, at iba pang kalat ay ibinaba ng ang security team sa sahingang sala. Kalmado akong umakyat sa master bedroom, tiningnan ko ang paligid. Ilang oras pa lang silang lumipat pero amoy kulop na ang kwarto. Binuksan ko ang smart home management app sa aking telepono at mabilis na pinalitan ang lahat ng fingerprint at number code ng pinto ng master bedroom. Isang malamig na tunog ng click ang narinig mula sa electronic lock. Isang kumpirmasyon na mula ngayon, walang sinuman ang makakapasok sa kwartong ito nang walang pahintulot ko. Hindi pa ako tapos. In-access ko ang central power control system ng mansyon, ang mag-guest room sa ibaba at ang maliit na kwarto sa dulong pasilyo sa itaas, kung saan plano nilang pansamantalang manatili, ay pinuntahan ko sa sistema. Walang pag-alinlangan kong islight ang power control sa zero. Plok, isang maliit na tunog ang narinig, at ang buong sistema ng ila, air conditioning, at water heater sa malugar na iyon ay agad na naputol. Nakatayo ako sa balkonahe nga ikalawang palapak, tinitingnan ang tatlong talunang nakaupo sa gitna ng kanilang magamit sa madilim na sala dahil walang kuryente. Ang parusa ay nagsisimula pa lang. Gusto nilang agawin ang bahay ko. Gusto nilang maranasan ang marangyang buhay sa pamamagitan ng aking pawis at luha. Ipapatikim ko sa kanila kung ano ang pakiramdam na mawalan, na makulong sa dilim na sila mismo ang gumawa. Isang walang silbing tulad mo, isang pamilyang ganit at malupit, ay hindi karapat-dapat sa anumang pribilehiyo mula sa akin. Ngayong gabi, hayaan silang magtiis sa init at kagat ng lamok. Isinara ko ng malakas ang salaming pinto ng balkonahe, isinara ang makurtina, na tuluyang nahiwalay sa maingay at maruming mundo sa labas. Ang unang laban ay natapos na may malinaw na tagumpay para sa katinuan at malamig na pag-iisip. Ngunit alam kong, sa pagiging ganit at matigas ang ulo ang aking biyenan, kasama ang panlilinlang ang aking duwag na asawa, hindi sila basta-basta susuko. Ang tunay na bagyo ay ngayon palang magsisimula. Kinaumagahan, ang maningning na sikat ng araw ay tumagos sa malalaking bintana ng mansyon, hudyat ng isang bagong araw. Dahan-dahan akong bumangon, nag-ayos ng mabuti, isinuot ang aking mamahaling corporate attire, nag-spray ang kaunting pabango na may amoy ang karangyaan, at buong pagmamalaking binuksan ang pinto ng master bedroom. Ang eksena sa kusina sa ibaba ay nagpangisi sa akin. Matapos ang isang gabing walang kuryente, walang aircon, at kasama ang ngalamok, ang tatlong nilalang ay mukhang kaawa-awa. Ang aking biyenan ay mukhang pagod, magulo ang buhok, at walang tigil na nagpapaypay habang bumubulong ng gasumpa. Ang hipak kong si Maya ay nakahiga sa sofa, maitim ang ilalim ng mga mata dahil sa kakulangan ng tulog, at walang tigil na kinakamot ang mga kagat ng lamok sa kanyang braso. Ang aking asawang papet naman ay abala sa pagluluto ng instant noodles gamit ang isang maliit na gas stove na dala pa niya mula sa probinsya. Ang itsura niya ay duwag at kahabag-habag. Nang makita nila akong bumababang hagdan na may tiwala sa sarili at nagniningning na anyo, bigla silang natigilan. Ang ngamatang aking biyenan ay kumislap sa galit, ngunit bago pa siya makapagsalita, nilakpasan ko sila na parang mamulto. Kinuha ko ang maliit na maleta na inihanda ko na kagabi at malakas na sinabi sa gitnang sala, lilipat muna ako sa hotel ng ilang araw para mag-focus sa bagong proyekto ng kumpanya. Kung gusto ninyong manatili dito, sige lang, mag-enjoy kayo sa dilim at init. Ang automatikong pagbabayad ng kuryente ay kinansela ko na, at ang smart home system ay na-reset na. Huwag ninyong subukang tumawag ang elektrisyan dahil walang sinuman ang may karapatang pakialaman ang security system ng bahay na ito maliban sa akin. Magandang araw. Pagkasabi niyon, umalis ako at sumakay sa aking luxury chair na naghihintay. Iniwan ang tatlong mukhang nalugi dahil sa galit at kawalan ng magawa. Akala ba nila, sa pag-agaw, sa pisikal na istruktura ng bahay ay mapapasunot na nila ako? Nakakamali sila. Ipapakita ko sa kanila na kapag ang taong may hawak ang pera ay pumutol na ang suporta, mararanasan nila kung gaano kahirap ang buhay. Ang presidential suite sa isang 5-star hotel sa siyudad ay sumalubong sa akin na may marangya at tahimik na kapaligiran, ngunit hindi ako naparito para magbakasyon o tumakas. Kailangan kong isang hiwalay na espasyo para maglatang ang bitak at mahuli ang lahat ng malinta na sumisipsip ng aking dugo at pawis. Ang aking asawa, isang taong laging nagpapakita ang kabutihan, ay naging isang duwag at bulak na tagasunod ng kanyang ina sa isang hindi makatwirang antas. Ito ay nagdulot malaking pagdududa sa akin. Sa loob ng maraming taon, hindi maliit ang kanyang sahod at bonus, ngunit bawat buwan ay nagrereklamo siyang kakulangan,
Nagbibigay ang iba't ibang dahilan para kumuha ng pera mula sa akin. Kailangan kong malaman ang katotohanan sa likod ng kanyang pagiging mamasboy. Tinawagan ko agad ang hepe ng accounting department ng aking kumpanya at si Mang Tony, isang kilalang pribadong investigador sa larangan ng financial investigation na nakatrabaho ko na noon. Pagsapit ng hapon, pareho silang nasa aking hotel suite na may dalang makakapal na folder. Ma'am Isabela, narito po ang lahat ng bank statement ng inyong joint account, kasama ang daloy ng pera mula sa kita ng kumpanya na ipinagkatiwala ninyo kay Sir Marcos sa loob ng 3 taon. Inilapang ng hepeng accounting ang nga dokumento sa harap ko. Ang kanyang boses ay may halong pag-alala. May makahina-hinalang cash withdrawal at transfer po, at hindi maliliit na halaga. Umaabot sa milyon-milyong piso, pero ikinubli sa ilalim ng nga hindi malinaw na gastusin sa bahay. Kumunot ang aking nu habang binubuklat ang bawat pahina. Ang mga malamig na numero ay tumama sa aking mga mata na parang mga saksak ng kutsilyo. 500,000 piso, 800,000, tapos 1,000,000 at 200,000, lahat ay regular na nawawala sa joint account sa mapartikular na araw ng buwan. Si Mang Tony naman ang nagsalita. Inilagay niya ang isang tablet sa mesa at ipinakita ang sunod-sunod na mga larawan at dokumento. Ma'am, nung una, akala ko po ay may kabit ang asawa ninyo, tulad ng ibang mayayamang lalaki. Pero ang katotohanan ay mas nakakatakot pa. Walang kabit, walang ibang babae. Lahat ng malaking halaga na nawala ay napunta sa iisang bank account, at iyon ay ang account na nakapangalan sa kanyang ina. Ang biyenan ko, natigilan ako, pakiramdam ko ay may pumipiga sa aking dibdib. Nasa probinsya siya, matipid, at paulit-ulit na sinusuot ang ngaluman niyang damit. Para saan ang milyon-milyong piso? Na parang naunawaan ang aking pagkalito. Nagpatuloy si Mang Tony sa pag-scroll sa screen, at ipinakita ang isang kopya ng Statement of Assets. Ito po ang pinakadramatikong bahagi. Hindi po itinago ng biyenan ninyo ang pera para sa kanyang pagtanda. 2 taon na ang nakalipas, ginamit niya ang eksaktong halaga na kinuha mula sa inyong account para bilhin ang isang 3-story townhouse na nakakahalaga ng 3 milyong piso sa sentro ng kanilang bayan. Ang bahay na iyon ay ipinangalan sa kapatid ng asawa ninyo, kay Maya. Siya ay walang matatak na trabaho ngunit may bahay at magarang motorsiklo. Lahat ng iyon ay galing sa pawis at luha ninyo. Nanginginig ang aking mga kamay. Kaya pala, sa likod ng mga salita tungkol sa pagiging mahirap, sa likod ng pagiging matipid tuwing dumadalo sa akin, ay may isang malinaw na plano ng pagnanakaw. Ginamit ng aking biyenan ang aking pera, na palihim na ibinigay ng kanyang sariling anak, para magtayo ng ari-arian para sa kanyang paboritong anak na babay. Ang kababaang loop na nakatago sa likod ng pagmamahal sa pamilya ay nakakasuka. Pero hindi pa po iyan ang lahat, Ma'am Isabela, nag-alangang sabi ni Mang Tony, at lumalim ang kanyang boses. Ang natitirang 100,000 piso bawat buwan, direkta niyang itinataya sa mga ilegal na sugalan sa kanilang probinsya. Siya ay isang regular na customer ng malalaking sabungan at high-risk na paluwagan. May mga gabi na natatalo siyang 100,000 at tatawagan niya ang asawa ninyo, iyak at pipilitin itong magpadala ng pera para makabawi. Gumuho ang mundo ko. Ang sukdulan ng aking galit ay hindi lamang sa walang hanggang kasakiman ng aking biyenan, kundi sa taong kasama ko sa higaan sa loob ng 3 taon. Ang lalaking tinatawag kong asawa, hindi lang pala siya isang duwag, kundi isang kasapwat. Inabot sa akin ni Mang Tony ang isa pang folder na may malinaw na colored printouts. Ito po ang backup ng mga text messages sa pagitan ng asawa ninyo at Angie kanyang ina na narecover ng Aiming Tech Team. Dapat ninyo pong basahin para makita ang kanilang tunay na pagkatao. Nanginginig kong tinanggap ang nga papel. Bawat linya ang kanilang pag-usap ay naglantat ng kabulukan ng kanilang pagkatao na sumira sa huling piraso ng aking pag-asa para sa isang masayang pamilya. Nay, paubos na ang pera sa joint account. Naghihinala na si Isabela sa mga kita. Huwag na po kayong tumayang ang malaki. Kapak nalaman niya, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Ang mahinang mensahe ni Marco. Ang sagot ng kanyang ina ay matigas at malupit. Mas takot ka pa ba sa asawa mo kaysa sa nanay na nagsilang sa iyo? Iniluwal kita at pinalaki. Ngayong may mayaman kang asawa, responsibilidad mong magpakita ngang utang na loob. Ang pera niya ay pera na rin ng pamilyang ito. Kunin mo at ipadala sa akin. Kung may problema, ako ang bahala. Malapit nang ikasal si Maya, nakakahiya kung wala siyang bahay. At ang pagsusugal ko ay para lang makipagsosyalize at kumita na count. Huwag kang makialam. Kung mag-ingay yan, gamitin mo ang pagiging lalaki mo para kontrolin siya. Ang mababaeng may pera ay nagiging mayabang. At paano sumagot ang aking asawang papet? Hindi siya tumutol.
Hindi niya ipinagtanggol ang pawis at luhang kanyang asawa. Duwag siyang nagreply. Opo, Nay. Sige po. Bukas. Gagawa ako ng dahilan na kailangan ng kumpanya ng kapital para makapak-withdraw ako ng 300,000 at ipadala sa inyo. Mag-ingat po kayo. Nay. Huwag po kayong pahalata. Pagod na ako sa kanya. Pagkabasa nito, hindi ako umiyak. Natawa ako. Isang tawang matalim at tuyo ang umalingaw-ngaw sa marangyang hotel suite na nagpatinding ng balahibo ng hepe ng accounting at ng pribadong investigador. Ang luhang isang babaeng sanay sa mundo ang negosyo ay hindi dapat tumulo para sa mga taong hindi karapat-dapat. Ang samang ng loop sa aking dibdib ay naging isang matalim at malamig na piraso ng yelo. Naging bulak ako sa pag-ibig sa kanyang pagkang intelektual na imahe. Akala ko siya ay mahinahon, kontento, at hindi magaling sa negosyo. Kaya sinabi ko sa sarili ko na ako na ang bahala sa pananalapi para mapanatili niya ang kanyang dignidad bilang isang kagalang-galang na asawa, ngunit ginamit niya ang kanyang kahinahunan at karuwagan bilang isang panangga, habang palihim na sinisipsip ang aking dugo araw-araw para suportahan ang kanyang ganit na ina at palamuning kapatid. Utang na loob, ginamit nila ang aking pawis at luha, ang aking lakas at kabataan, para isagawa ang kanilang huwat at kasuklam-suklam na konsepto ang pagpapakita ang utang na loob. Alam niyang itinayang ang kanyang ina ang pera sa sugal. Alam niyang ginamit ito para bilhin ng bahay ang kanyang kapatid. Ngunit nagbingi-bingihan siya, isang masunuring papet. Dahil ang pagiging nakakapit sa sayang ina ay nakatanim na sa kanyang magabuto. Tahimik kong tiningnan ang maebidensya sa mesa. Ang katahimikan ng isang mangangaso na sinusukat ang distansya bago sumalakay. Pinasalamatan ko si Namang Tony at ang hepe nga accounting, binayaran sila ng malaki. At hiniling na panatilihing lihim ang lahat. Nang magisa na lang ako sa malawak na silit, nagsalin ako ng isang baso ng red wine, lumapit sa bintana, at tiningnan ang abalang daloy ng sasakyan sa siyudad na unti-unting nilalamon ng gabi. Ang laban na ito ay hindi na isang simpleng away ng biyanan at manugang. Ito ay isang paglilinis, ang malinta na sumipsip ng aking dugo sa loop ng 3 taon. Akala ba nila, sa pagpapalayas sa akin mula sa kwarto ay basta na lang nilang tatamasahin ang yaman na ito? Akala ba nila ako ay isang tangang babae na marunong lang kumitang pera ngunit hindi marunong mag-ingat nito? Ibinaba ko ang baso ng alak at binuksan ang aking laptop. Ang aking madaliri na may magandang manicure ay mabilis na gumalaw sa keyboard. Una, naglogin ako sa banking system at agad na ni-freeze ang lahat ng aming joint accounts at inalis ang lahat ng financial access ni Marco sa kumpanya. Mula sa sandaling ito, hindi siya makakapag-withdraw kahit 1 piso. Sunod, bumuo ako ng mga lihim na tagubilin para sa pinakamagagaling na abogadong korporasyon na humihiling na ihanda nila ang nga legal na pamamaraan para bawiin ang nga utang, kunin ang nga ari-arian, at bawiin ang lahat ng kanilang ninakaw sa akin. Gusto ang biyanan ko ang malaking bahay. Gusto ang hipak ko na maging reyna sa isang 3 milyong pisong ari-arian, at gusto ang aking duwag na asawa na maging isang masunuring anak gamit ang pera ang iba. Sige. Ipapakita ko sa kanila. Kapag ang aking pagpapanggap na mahirap at sunod-sunuran ay inalis, kapag ang tunay na pagkataong isang Iron Lady ay lumaban, makikita nila kung gaano kamahal ang kabayaran. Pipilitin ko silang isuka ang bawat sentimo, itutulak sila sa bingit ng kawalan para sila mismo ang makainan sa gitnang kanilang desperasyon. Ang katotohanan ay nabunyag na. Ang mga financial proof, ang mga maruruming text messages ay maingat na naimbak. Ang bitak ay nakalatak na. Ngayon, kailangan ko na lang maghintay na tapusin nila ang kanilang dula ang pag-aangkin ng kapangyarihan, bago ko ibigay ang isang malakas na sampal na wawasak sa kanilang mailusyon. Ngumisi ako ng malamig. Ang gabi sa labas ay tila naghihintay din sa isang malaking bagyo na malapit nang dumating. 3 araw ang lumipas mula nang lumipat ako sa isang mamahaling hotel at i-freeze ang lahat ng bank accounts. Sa ika-4 na araw, Miyerkules ng umaga, ang kalangitan ay madilim. Ang maitim na ulap ay nagbabadiyang isang malakas na bagyo. Pinili ko ang isang itim na damit na may eleganteng hiwa, at pinatungan ng isang puting blazer. Nilagyan ko ang pulang lipstick na punong kapangyarihan. Ako mismo ang nagmaneho ang aking luxury car pabalik sa multimilyong pisong mansyon, handa na para sa ikalawang yugto ang aking paglilinis. Ang aking maringgal na mansyon, matapos ang 3 araw na walang kuryente at aircon, ay mukhang isang mainit na pugon. Pagbukas ko pa lang ng pinto, isang alon ng maalinsangang hangin na may halong amoy ng panis na pagkain at maasim na pawis ang sumalubong sa akin, na nagpakunot ng aking noo. Sa gitna ng magulong sala,
Ang tatlong tao ay nakaupo na sa paligid ng marmol na mesa. Ang aking biyenan ay nakasuot ng gusot na damit, at ang kanyang noo ay basang-basa ang pawis. Ang hipak kong si Maya ay nakayuko sa mesa, walang tigil sa pagpapaypay. At ang duwag kong asawa, si Marco, ay nakasuot ng t-shirt na basang-basa ng pawis sa likod at kilikili. Ang kanyang itsura ay balisa. Nang makita nila akong pumasok na may kalmadong kilos, malamig at amoy mamahaling pabango, sabay-sabay silang tumingala. Ang nga mata nga aking biyanan ay kumislap sa galit. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang pekeng autoridad, at malakas na pinalo ang mesa. May mukha ka pa palang ibabalik sa bahay na ito, sigaw niya, ang kanyang boses ay paos. Ang galing mo, anong klaseng asawa at manugang ka na walang awang pinuputol ang kuryente at tubig? At ikinukulong ang iyong biyenan at asawa sa pugon na ito sa loob ng 3 araw? Mayroon ka pa bang moralidad? Hinila ko ang isang silya na may katat na takip, dahan-dahang umupo, at ipinakrus ang aking mga binti. Tahimik kong tiningnan ang bawat isa sa kanilang kaawa-awang muha. Ang aking pananahimik ay hindi kahinaan kundi ang mapanuring tingin ng isang mangangaso na pinapanot ang kanyang mga biktima na nakpupumiglas sa kawalan ng pag-asa. Kailangan nila ng pera. Sa lumang 3 araw, dahil sa frozen na account. Ang aking asawang puppet ay tiyak na hindi makapag-withdraw ng kahit isang sentimo para mag-check-in sa motel o bumili ng masarap na pagkain. Ang kanilang kahirapan ay unti-unting sumisira sa huling piraso ang kanilang pekeng dignidad. Nang makita nga aking biyenan na hindi ako sumasagot, inakala niyang wala na akong masabi. Sininyasan niya si Marco. Sa utos ng kanyang ina, huminga ng malalim si Marco, sinubukang ayusin ang kanyang postura. Kinuha niya mula sa kanyang leather briefcase ang isang folder at itinulak ito sa harap ko. Isabela, kailangan nating mag-usap ng seryoso, sabi ni Marco. Sinisikap na gawing malalim at may autoridad ang kanyang boses. Pinag-isipan ko ng mabuti ang mga karaang araw. Ang iyong pagiging suwail ay lumampas na sa hangganan ng pagtitiis ng isang lalaki. Ininsulto mo ang aking ina, pinalayas mo ang aking kapatid. Ginamit mo ang iyong pera para yurakan ang dignidad ng aking pamilya. Ako ay isang taong may pinag-aralan. Hindi ko kayang mamuhay kasama ang isang asawang walang galang sa kanyang asawa at biyenan. Bahagya akong ngumisi. Tinitiknan ang folder sa mesa. Ang mga nakabold na letra ay agad na tumama sa aking mga mata. Petition for annulment and agreement on separation of properties. Nang makita ni Marco na tinitingnan ko ang papel, lalo siyang lumakas ang loob. Nagpatuloy siya sa pagsasalita na may tono ng isang taong nagbibigay ng awa. Ito ang petition para sa annulment na ako mismo ang gumawa. Ngunit, bibigyan pa rin kita ng huling pagkakataon na magbago. Ang nanay ko ay isang mapagpatawad na tao. Sinabi niya na kung magiging masunurin ka, ililipat mo ang pagmamay-ari na mansyon na ito sa panggalang ko bilang pag-ari na aming pamilya, at pipirma ka ang isang kasunduan na mula ngayon, lahat ng iyong kita ay ako na ang mamamahala. Pupunitin ko ang petisyong ito, ituturing nating walang nangyari, at ituturing ka ulit ng nanay ko bilang isang tunay na anak. Diyos ko, mayroon bang ganitong katawa-tawang lohika sa mundo? Isang duwag na lalaki na palihim na naknakaw ng milyon-milyong piso mula sa kanyang asawa para bilhin ng bahay ang kanyang kapatid at ibigay sa kanyang ina para sa sugal. Ngayon ay nagpapanggap na isang marangal na asawa. Gamit ang isang petisyon ang annulment para mangikil at agawin ang aking multimilyong pisong mansyon. Ang kanilang kabastusan ay umabot na sa pinakamataas na antas ng kawalang hiyaan. Sumunod din ang aking biyenan. Itinuro niya ako gamit ang kanyang daliri na may malaking gintong singsing. Pag-isipan mong mabuti. Ang bahay na ito ay binili mo pagkatapos ninyong ikasal. Ayon sa batas, iyan ay conjugal property. Kung maghihiwalay kayo, tiyak na hahatiin iyan ng korte. Makukuhang anak ko ang kalahati, nakatumbas ang 10 milyong piso. Huwag mong isipin na dahil naktipid ka para makabili ng bahay ay sayo na lang lahat. Pumayat ka nang ilipat ito sa pangalan ni Marco at maging masunuring manugang. Huwag mong hintayin na umabot pa sa korte at mapahiya ka bilang isang babaeng iniwan ng asawa. Sila ay nagtagumpay sa kanilang paningin. Sa kanilang isipan, sigurado silang ang isang babaeng nagpapahalaga sa kanyang dangal, isang babaeng direktor na laging nagpapakita ng imahe ng isang masayang pamilya, ay matatakot sa ideya ng isang annulment. Akala nila ay iyak ako, luluhot, at magmamakaawa sa aking walang kwentang asawa na huwag akong iwan, at kusanglop na ibibigay ang aking yaman para mapanatili ang pekeng kasal. Ang aking biyenan ay tiyak na nangangarap na sa perang makukuha sa pagbebenta ng kalahati ang bahay para bayaran ang kanyang utang sa sugal. Ngunit nakamali sila ngang kinalaban. Nanatili akong tahimik.
Hinayaan ko silang magsalita. Hinayaan ko silang ilantat ang kanilang kasakiman at katangahan. Nang matapos ang tawa ang aking biyenan, nang ang aking asawa ay naghihintay sa aking paksuko, dahan-dahan kong binuksan ang aking designer bag. Ang aking boses ay umaling-aungaw, hindi mataas, hindi sumisigaw, ngunit bawat salita ay malamig at matalim na parang mga piraso ang basak na salamin na tumatama sa kanilang pandinig. Hatiin ang ari-arian, bibigyan ng korte ang anak mo ngang kalahatingan mansyon na ito. Habang nagsasalita, kinuha ko mula sa aking bag ang isang folder na may pulang selyo mula sa isang ahensya ang gobyerno. Hinagis ko ito sa ibabaw ang marmol na mesa, at huminto ito sa harap mismo ng aking duwak na asawa. Marco, ikaw ay may pinag-aralan, isang assistant accounting manager na maalam sa batas, hindi ba? Subukan mong buksan ang iyong mamata at basahin ang bawat salita sa folder na iyan para marinig ng iyong ina at kapatid. Kaninong ari-arian ba talaga ang mansyon na ito? Kumunot ang nuni Marco, at nagsimulang magpakita ang pagkalito. Mabilis niyang kinuha ang folder at binuklat ito. Ang aking biyenan at hipak ay sumilip din. Ito ay isang certified true copy ng titulo ng lupa, transfer certificate of title. At sa ilalim ng pangalan ng may-ari, walang pangalang Isabela o Marco. Ang pangalan ng may-ari ay malinaw na nakaprint, Maria Cristina Santos. Maria Cristina Santos, bulong ni Marco. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pula hanggang sa putla sa loop lamang ng isang segundo. Ito ang pangalan ng nanay mo. Bakit nakapanggalan sa nanay mo ang mansyon na ito? Nang marinig ng aking biyenan ang pangalan ng kanyang balay, nagulat siya. Inagaw niya ang papel mula sa kamay ng kanyang anak. Ano? Nagsisinungaling ka? Noong binili mo ang bahay na ito, sinabi mo sa amin na ginamit mo ang pera mula sa isang malaking proyekto. Bakit ngayon ay nakapangalan na sa nanay mo? Pinamekem mo ang nga dokumento para lokohin kami. Hindi ba? Natawa ako. Isang malakas at puno nga pangyarihan na tawa ang umalingaw-ngaw sa sala. Ang aking tawa ay parang isang martilyo na sumira sa kanilang nga pangarap na gawa sa buhangin. Pinimeke ang nga dokumento? Maari ninyo itong ipa-verify sa Register of Deeds. Totu, ako ang naglabas ng para bilhin ang mansyon na ito. 100% ng aking pawis at luha. Pero sa tingin ninyo, tanga ako, na nakatira kasama ang isang duwak na asawa na buwan-buwan ay kumukuhang ng pera para suportahan ang kanyang ina at kapatid. Kailangan kong mahandaan ng isang paraan para sa aking sarili. Bago pa man ako pumirma sa kontrata ang pagbili, ipinangalan ko na sa aking ina ang buong ari-arian na ito. Sumandal ako, ang aking mga mata ay matalim na parang kutsilyo na nakatutok sa nangingining na mga mata ni Marco. Ang katotohanan ay ako, ang asawang sinusubukan mong kikilan gamit ang isang petisyon ng annulment, ay legal representative lang ng kumpanya, na umupa sa mansyon na ito mula sa sarili kong ina para gawing opisina at tirahan. Lahat negastusin, kuryente, at tubig ay nakatalabilang gastos negasyo. Ang multimilyong pisong mansyon na ito ay hindi kailanman naging, at hindi magiging, conjugal property, na nabuo sa panahon ng ating pagsasama. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Si Marco ay napanganga, at ang kanyang makamay ay bumaksak. Ang petisyon ng annulment na pinahirapan niyang gawin ay nahulog sa sahig na parang walang halaga. Napagtanto niya na ang kanyang plano na mangikil gamit ang annulment ay ganap na nabigo. Wala siyang kahit 1% pakakataon na makuha kahit isang ladrilyo mula sa bahay na ito. Hindi maari. Marco, sabihin mo sa akin na hindi ito totoo. Ang aking biyenan ay nagsimulang magpanik. Kung ang bahay na ito ay hindi sa kanya, saan ako kukuha ng pera? Saan ako kukuha ng pera para bayaran ang mga utang ko? Aha, sa wakas, lumabas din ang buntot ng soro. Tumayo ako, nilibot ang mesa, at humarap sa aking biyenan. Yumuko ako at bumulong sa kanyang tainga. Bawat salita ay matigas. Utang. Hindi ba't iyan ang utang na umaabot sa mahigit 3 milyong piso mula sa mga ilegal na sugalan at high-risk na paluwagan sa inyong probinsya? Hindi ba? Nay. Nang marinig ng aking biyenan ang halagang 3 milyon, nanigas ang kanyang buong katawan. Napaupo siya sa sofa. Ang kanyang mamata ay nanlalaki na parang nakakitang multo. Paano? Paano mo nalaman? Hindi ko sinagot ang kanyang tanong. Tumingin ako sa aking asawang papet na nakatayo sa isang sulok. Marco, sa tingin mo ba ay hindi ko malalaman ang mapalihim mong pakwithdraw ng pera? Milyon-milyong piso mula sa kita ng aking kumpanya ang ibinigay mo sa iyong ina para bilhin ng bahay si Maya at para isugal. Akala ninyo, wala akong alam, at gagamitin ninyo ang dramang ito ngang paghahatingang ari-arian para agawin ang bahay ko at ipambayad sa utang ng nay mo. Tama ba? Magandang panaginip. Pero tapos na. Si Maya,
na kanina pa tahimik dahil sa gulat, ay ngayon lang nakabawi. Tumayo siya at sumugot sa akin. Nilinlang mo ang pamilya ko. Isa kang demonyo. Pinlano mo ang lahat na ito para ilagay kami sa ganitong sitwasyon. May responsibilidad kang bayaran ang utang ng nay ko. Kung hindi, papatayin siyang na gangster. Itinaas ko ang aking kamay. Isang sampal na hindi nakikita gamit ang aking matalim na tingin na nagpaatras sa kanya. Responsibilidad, hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo? Nakatayo ka ngayon sa isang 3 palapag na townhouse na binili gamit ang aking pawis at luha. Ang pamilya ninyo ang naknakaw, naksugal, at gumawa ang sarili ninyong problema, kaya ngayon, kayo ang makbayat. Wala akong obligasyon na buhayin ang maparasito. Kinuha ko ang petisyon ng annulment mula sa sahig, kinuha ang aking gintong pluma, at mabilis na pinirmahan ito. Hinagis ko ito pabalik kay Marco. Pumapayag akong mag-annul, malakas kong sinabi. Ngunit huwag kayong umasa na makakalabas kayo sa kasal na ito ng maayos. Lahat ng ebidensya ng palihim mong pagkuha ng ari-arian ng kumpanya para ibigay sa iyong ina para sa sugal ay naibigay ko na sa aking mga abogado. Ang kasong estafa ay isasampa sa National Bureau of Investigation. Kung hindi ninyo may babalik ang milyon-milyong piso na ninakaw ninyo sa loob ng 7 araw, ang kagalang-galang na assistant accounting manager na ito ay maghanda ng pumasok sa kulungan. Pagkasabi noon, hindi na ako nagtagal pa para tingnan ang kanilang kaawa-awang itsura. Tinalikuran ko sila at lumabas sa pinto, iniwan ang kanilang maiyak, desperadong sigaw, at ang tuluyang pagguhong ng isang bulok na pamilya. Ang paglalantat ay naging matagumpay. Ngunit alam kong, sa isang sugarol na corner, ang kanilang kababaan ay magiging mas baliw na kilos, at handa akong maghintay. Isang makapal na kadiliman ang bumalot sa mansyon na dating simbolo ng karangyaan at pagmamalaki. Matapos kong umalis, ang lugar na ito ay opisyal na naging isang libingan para sa mga pangarap ng pamilya ng aking asawa. 3 araw na walang kuryente at tubig, para sa kanila, ay tila mas mahaba pa sa isang siglo. Ngunit ang init ng panahon ay hindi may kukumpara sa apoy ngang gulat na sumusunok sa kanilang makaluluwa. Ang ilegal na sugalan sa probinsya ay opisyal nang nabuking. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Ang makilalang gangster at mga nagpapawatang na may malaking interes ay nagsimulang maamoy ang kahirapan ng aking biyenan. Mula ng hapong iyon, ang lumang teleponong aking biyenan ay walang tigil sa pagtunok. Sa kabilang linya, hindi na matatamis na alok ang maririnig, kundi mga mura at mga banta na may bahit ng dugo at karahasan. Ipinahayag nila na kung sa loob ng 3 araw ay hindi niya may bibigay ang 3 milyong piso, pupuntahan nila siya, puputulin ang kanyang makamay, bubuhusan ng asido, at ikakalat ang larawan ng buong pamilya sa social media. Ang matinding takot ay nagpabago sa aking biyenan mula sa isang aroganteng tao patungo sa isang kaawa-awang manok. Nakaupo siya sa isang sulok ng sofa, nanginginig sa bawat tunog ng telepono. Nang makita niya ang kanyang sarili sa bingit ng kawalan, ang kanyang pagiging makasarili ay lalong lumakas. Alam na hindi na siya makakakuha ng kahit isang sentimo mula sa aking mga frozen na account. Nagpasya ang aking biyenan na gamitin ang pinakamalupit na psychological tactic sa kanyang duwag na anak. Sa madilim na sala, bigla siyang sumigaw ng malakas. Tumayo siya, pumunta sa may kurtina, at hinila ang sutlang tali. Itinali niya ito sa chandelier sa gitna ng silit at ipinasok sa kanyang lig, at umiyak ng malakas. Diyos ko, bakit pa ako nabubuhay? Nagpalaki ako ang anak para panorin lang akong katayin ang nga gangster. Ang asawa niya ay walang puso. Ikinulong niya tayo dito para mamatay ako. Marco, panurin mo ang pagkamatay ng nanay mo. Mamamatay na ako para guminhawa ka at ang demonyo mong asawa. Si Maya, nang makita ito, ay sumugot at yumakap sa mga binti ang kanyang ina, umiiyak. Nay, huwag po, Kuya Marco, tulungan mo si nanay. Papanorin mo lang ba siyang magbikti sa harap mo? Ikaw ang lalaki sa pamilya, gumawa kang paraan. At ano ang ginawang ng lalaking tinatawag na haligi ang tahanan? Lumuhod si Marco sa sahig, umiyak. Ang kanyang bulak na pagsunod sa ina ay tuluyang nag-alis sa kanyang katinuan. Nay, bumaba po kayo. Huwag niyo po akong pilitin. Maghahanap po akong karaan. Bibigyan niyo lang po akong isang gabi. Hindi ko po kayo pababayaan. Isang pangako mula sa isang taong walang-wala. Saan siya kukuha ng 3 milyong piso sa isang gabi? Sa kanyang madilim at duwak na isipan, 100 na lang ang natitira, isang marumi at malupit na daan, ang pagnakaw. Inisip niya na ang pagnanakaw sa akin ay isang gawangang pagmamahal sa ina. Nang gabing iyon, malakas ang ulan. Naghintay si Marco na makatulog ang kanyang ina at kapatid, at palihim na tumayo.
Kumuha siyang isang maliit na flashlight at dahan-dahang pumunta sa aking pribadong opisina sa unang palapak kung saan ko itinatago ang nga mahahalagang dokumento at personal na gamit. Dahil sa pagkawalaan kuryente, ang pinto ay nakalok lamang ng isang malaking mekanikal na kandado. Kumuha siya ang isang martilyo at isang bareta. Nanginginig ang kanyang nga kamay habang sinisira niya ang pinto. Pagkatapos ng 15 minuto, nabuksan niya ito. Ang kanyang target ay ang malaking electronic safe sa isang sulok. Dahil walang kuryente, hindi ito mabubuksan ng password o fingerprint. Itinaas ni Marco ang martilyo, umiyak, at bumulong, "Isabela, patawarin mo ako, hihiramin ko lang ito." Malapit nang mamatay si nanay. Ang mamaterial na bagay ay hindi kasing halaga ng buhay. "Babayaran kita kapag may pera na ako." At nagsimula siyang makpukpok. Bawat palo ay sumisira sa kanyang pekeng imahe bilang isang kagalang-galang na accountant. Sa wakas, bumukas ang safe. Nanginginig niyang inilabas ang lahat ng nasa loop. Maselyong ng korporasyon, mga kontratang nakakahalaga ng milyon-milyon, at ang pinakamahalaga sa lahat, isang pulang kahon. Binuksan niya ang kahon. Isang set ng brilyantang alahas na may esmeralda ang kumikinang. "Ito ang regalo ko sa aking sarili para sa aming 3 anibersaryo. Nakakahalaga ng halos 4 na milyong piso. Nailigtas kita. Nailigtas kita." Bulong niya, at mabilis na itinago ang maninakaw sa loob ng kanyang damit. Inakala niyang sa madilim at maulang gabi, ang kanyang krimen ay perpektong naitago. Ngunit nakalimutan niya ang isang mahalagang bagay. Kinaumagahan, sa aking presidential suite, habang nagkakape, nag-vibrate ang aking tablet. Isang file ang nasync mula sa cloud. Isang abiso mula sa isang espesyal na security system na palihim kong ipinakabit, kahit na walang kuryente at wifi. Ang isang maliit na infrared camera na nakatago sa isang painting sa tapat ng safe ay gumagana gamit ang sarili nitong baterya at nagpapadalang gata sa pamamagitan ng cellular signal. Pinanut ko ang video. Bawat patak ng pawis, bawat pekeng luha, bawat palong ng martilyo, at ang ganit na ekspresyon sa mukha ng aking asawa habang kinukuha ang mga alahas at dokumento ay malinaw na nakunan. Nanut ako ng walang emosyon. Ang tanging nararamdaman ko ay matinding pandidiri. Isang lalaking nangako ang pag-ibig, ngayon ay gumagamit ang martilyo para wasakin ang tiwala at ari-arian ang kanyang asawa para iligtas ang isang sugarol na ina. Insabi ko ang video sa 5 magkakaibang lugar at ipinadala sa aking milenga abogado. Ang laro ay papunta na sa huling yugto. Alam ba niyang ang mga alahas na iyon ay may international identification number at mag-aalarma sa sandaling subukan niyang ibenta ito? Alam ba niyang ang maselyo na iyon ay luma na at kinansela ko na? Siya mismo ang humukay ng sarili niyang libingan. Tinawagan ko ang aking punong abogado. "Attorney, may ipinadala akong regalo sa iyo. Isang full HD video ng paninira at pagnanakaw ng ari-arian, kasama ang isang set ng alahas na nakakahalaga ng 4 na milyong piso. Ang salarin ay si Marco Cruz. Ihanda mo ang kasong kriminal, ang pinakamataas na parusa para sa qualified theft. Walang awa, walang negosasyon. Gusto kong mabulok siya sa kulungan ng 15 taon para pag-isipan ang kanyang kasuklam-suklam na konsepto ng utang na loop. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Sa ganitong katibay na ebidensya, wala siyang sansang manalo. Tuturuan siyang korteng leksyon tungkol sa kasakiman." Sagot ng abogado. Ibinaba ko ang telepono. Ang kalangitan sa labas ay nagsisimula ng lumiwanag. Tumayo ako, nag-ayos ng damit, at ngumiti ng matalim. Ang mapekeng luhang isang demonyo ay hindi makapahuhugas ng kasalanan. Ang legal na laban ay nagsimula na. Ngunit nang akma ko nang ipapadala ang email para sa pagsasampang ng kaso, muling kumislap ang aking tablet, isang emergency alert mula sa security system. Isang masamang kutob ang bigla kong naramdaman. Binuksan ko ang live video feed. Ang eksena sa madilim na sala ay hindi na lang basta gulat, kundi nagiging isang dulang ng mga demonyo. Pumasok si Marco, basang-basa ang pawis at ulan. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. "Patay na tayo, Nay. Patay na talaga tayo." Sigaw niya. Ang mga alahas na brilyante, may international ID number pala. Pagpasok ko sa pinakamalaking alaherya, at sinuri nila ito, tumunog ang security alarm ng buong bansa. Inulat na ninakaw ang ari-arian. Kinailangan kong magmakaawa, iwan ang mga alahas, at basagin ang salamin para makatakas. "Diyos ko," sigaw ng aking biyenan. "Paano na ang madokumento, ang maselyo, pagkalahat, walang halaga." Sigaw ni Marco. Kinansala na niya ang ngaselyo. Mga papelang yon na walang bisa kung wala ang pirma niya. Naglagay siyang bitak. Alam niyang sisirain ko ang safe. Bukas na ang huling araw para sa 3 milyon. Buhay natin ang ipambabayat. Sa gitna ang kanilang desperasyon,
Biglang tumayo ang aking biyenan. May kinuha siya sa kanyang bag, isang folder na nakabalot sa plastik at isang maliit na bote na may lamang malinaw na likido. May isang paraan pa, sabi niya sa isang malamig na boses. Tingnan mo ito, Marco. Inilabas niya ang folder. Life insurance policy. Nabasa ni Marco. Naalala niya kalahating taon na ang nakalipas. Hinikayat siya ang kanyang ina na kunin ito para sa akin, na siya ang nag-isang benepisyaryo. Ang halaga, 30 milyong piso. Nay, anong gagawin natin diyan? Buhay pa siya, sabi ni Marco. Ngumisi ang aking biyenan. Itinaas niya ang maliit na bote. Kung gayon, gawin nating hindi na siya buhay. Ang gamot na ito ay galing pa sa hangganan. Walang kulay, walang amoy, walang lasa. 3 patak lang araw-araw sa pagkain o inumin. Sa loob ng 5 araw, manghihina siya, at sa ika-6 na araw, atake sa puso ang ikamamatay. Ang autopsy ay magpapakita lang ng kamatayan dahil sa sobrang pagod. Halos mabitawan ko ang tablet. Nanigas ang aking buong katawan. Pinaplano nilang patayin ako para sa 30 milyong piso. Sila ay mga demonyong nag-anyong tao. Hindi. Nay, pagpatayan. Bitay ang parusa. Sigaw ni Marco. Hindi ko kaya. Asawa ko pa rin siya. Isang malakas na sampalang dumapo sa mukha ni Marco. Kung gayon, panurin mo kung paano ako katayin ng mga gangster bukas. Mas mahalaga pa ba sayo ang buhay ng demonyo mong asawa kaysa sa nanay na nagsilang sayo? Pumili ka, siya o ako. Humagulgol si Marco. At sa huli, ang kanyang karuwagan at bulak na paksunot ang nanalo. Kinuha niya ang boteng lason mula sa kanyang ina. Gagawin ko po, sabi niya, umiyak. Patawarin mo ako, Isabela. Kailangan niyang magsakripisyo para mailigtas ang pamilya natin. Mamaya, magluluto ako ng paborito niyang nido soup. Tatawagan ko siya, sasabihing nagsisisi ako, at dadalhin sa kanya. Hindi siya maghihinala. Nagyakapan sila, isang sagradong sandali ng pamilya na binuo sa isang madugong plano ng pagpatay. Nagdilim ang screen, at ako, naiwang nakatayo sa katahimikan, ang aking puso ay naging yelo. Ang lalaking minahal ko ay papatayin ako para sa pera. Agad kong tinawagan muli ang aking abogado. Attorney, kanselahin mo ang kasong pagnanakaw. May mas malaki akong isda. Pinaplano nilang patayin ako. May video ako. Pero huwag mo nang isumbong sa pulis. Gusto kong mahuli sila sa akto. Anong plano ninyo, ma'am? Tanong NG abogado. Puno NG pag-aalala. Sasakyan ko ang plano nila. Sabi ko, ang aking boses ay matatag. Makipag-ugnayan ka sa hepeng ng pulisya. Sabihin mo, handa nang maging pain ang biktima. Pakalipas ng 15 minuto, nakatanggap ako ng text mula kay Marco, eksakto tulad ng kanilang pinlano. Isabela, patawarin mo na ako, pagod ka na ba? Nagluto ako ng paborito mong nido soup, pwede ba kitang dalawin para alagaan ka? Ngumisi ako ng mapanlait at nakreply, pagod na pagod ako, Marco. Masakit ang dibdib ko at hirap akong huminga. Umuwi na ako sa mansyon, dalhin mo ang nido soup sa master bedroom. Naghihintay ako. Ang bitak ay nakalatak na. Ang paghihiganti ng isang reyna ay magsisimula na. Pagdating ko sa Villa de las Rosas, madilim na. Ang mansyon ay tila isang malamig na libingan. Ngunit sa loob, isang bitak ang nakahanda na. Ang hepe-eng pulisya at 4 na operatiba na nakasibilyan ay lihim na pumasok at naktago sa likod-eng makapal na kurtina at sa loob-eng walk-in closet ng master bedroom. Lahat ay may dalang makamera at recording device. Naglagay akong maputlang makeup para magmukhang may sakit, isinuot ang isang puting damit pantulog, at humiga sa kama, naghihintay. Alas 7 gabi, kumatok si Marco. Isabela, papasok ako, ha? Dala niya ang isang tray na may nido soup. Ang kanyang mukha ay balisa. Kumusta ka, Isabela? Ang putla mo, hayaan mong pakainin kita. Nauhaw ako, Marco, sabi ko, ang aking boses ay mahina. Kumuha ka muna ng isang basong maligamgam na tubig. Pagkatapos, kakainin ko yan, pumayak siya at lumabas. Sa sandaling iyon, mabilis kong ibinuhos ang nido soup sa isang ziploc bag na itinago ko sa ilalim ng kama. Ito ang pinakamahalagang ebidensya. Nilinis ko ang mangkok at humiga ulit. Bumalik si Marco na may dalang tubig. Nang makita niya ang walang laman na mangkok, ngumiti siya ng may kasiyahan. Ang galing mo, naubos mo. Uminom ka na. Pagkatapos kong uminom, bigla akong umarte na parang inaatake sa puso, humihingin ng tulong. Ngunit si Marco ay nakatayo lang, malamig na pinapanot ang aking paghihirap, naghihintay na ako ay mamatay. Isabela, tiisin mo lang. Mabilis lang to, sabi niya, at kinuha ang kanyang telepono.
Nay, tapos na. Inatake na siya. Dalhin niyo na ang mga papel, pilitin nating pumirma habang may malay pa. Ilang sandali lang, pumasok ang kanyang ina at si Maya na parang mabuwitre. Sa wakas, sigaw ng aking biyenan. Akala mo matatalo mo kami? Ngayon, mamamatay ka na parang aso. Akin na ang lahat. Kinuha nila ang isang inihandang last will and testament at isang inkpad, at sinubukang pilitin ang aking kamay na magtamak. Ngunit sa sandaling iyon, bigla akong bumangon. Ang aking gamata ay hindi na mahina, kundi matalim at nag-aalab. Itinulak ko sila palayo. Masyado kayong nakmamadaling ilibing ako. Sabi ko, ang aking boses ay malakas at malinaw. Sa tingin ninyo, ang isang mangkok ng nidosup na may lason ay sapat na para makuha ang 30 milyon. Alam ba ninyo na lahat ng sinabi at ginawa ninyo dito ay live na pinapanot ng pulisya? Pumalakpak ako ng 2 beses. Pulis, huwag kayong kikilos. Biglang bumukas ang pinto ng closet at hinawi ang kurtina. Lumabas ang mapulis, nakatutok ang kanilang mga baril. Nahuli kayo sa akto ng planong pagpatay, sigaw ang hepe. Lahat kayo ay arestado. Agad na pinosasan ang tatlo, at doon, sa harap ng batas, gumuho ang kanilang pekeng pakmamahalan. Si Marco, sa sobrang takot, ay nahihi sa kanyang salawal. Hindi ako, siya ang nagutos sa akin. Sigaw niya, tinuturo ang kanyang ina. Walang hiya kang anak, pareho tayong may gusto sa 30 milyon. Sigaw pabalik ng kanyang ina, sinusubukang saktan siya. Si Maya naman ay humagulgol sa sahig, isang perpektong larawan ng isang pamilyang sinira ng kasakiman. Habang kinakalatkat sila palabas, tumingin sa akin ang hepengang pulisya. Ma'am Isabela, isa kang babaeng may bakal na kalooban, makakatanggap sila ng pinakamabigat na parusa. Ngumiti ako, isang ngitingang tunay na kalayaan. Ang laban ay tapos na. Nasunok ko ang madilim na nakaraan. Ngayon, ako na lang ang naiwan, nilalanghap ang amoy ng kalayaan, kapangyarihan, at isang bagong buhay na muling isinilang mula sa abo. 6 na buwan ang lumipas. Sa korte, ang hatol ay ibinaba. Dahil sa bigat ng krimen, si Aling Elena, ang aking biyenan, ay sinentensiyahan ng habambuhay na pagkabilanggo para sa planong pagpatay. Si Marco, bilang kasapwat, ay nakatanggap ng 15 taon sa kulungan. Si Maya naman, matapos masamsam nga magapinakakautangan ang bahay na binili gamit ang pera ko, ay naiwang mag-isa at naghihirap, nagtatrabaho bilang tagahugas ng pinggan. Sa araw na iyon, nakuha ko ang pinal na desisyon ng aming annulment. Sa wakas, malaya na ako. Ibinenta ko ang mansyon sa Villa de las Rosas at lahat ng nagpapaalala sa akin ng masamang nakaraan. Inilipat ko ang buong negosyo ko sa magandang lungsod ng Cebu. Sa Cebu, lalo pang lumago ang aking kumpanya. Bumili ako ng isang marangyang tsondo sa tabi ng dagat. Bawat umaga, nagigising ako sa tanawin ng pagsikat ng araw. Natutunan kong alagaan ang aking sarili, mag-spa, mag-yoga, at I enjoy ang buhay bilang isang malaya at matagumpay na babae. At doon, sa isang gala para sa natatanging negosyante, nakilala ko siya. Miss Isabela Reyes, matagal ko nang naririnig ang tungkol sa inyo. Isang karangalan na makilala kayo, sabi ngang isang malalim at magalang na boses. Paglingon ko, nakita ko si Alejandro de la Vega, ang CEO ng isang malaking real estate corporation. Isang lalaking hindi lang kilala sa kanyang talino sa negosyo, kundi pati na rin sa kanyang kabutihan at integridad. Nagsimula kaming makusap, at sa bawat salita, nakita namin ang pagkakaparehos sa aming mapananaw. Hindi siya tulad ng aking duwak na dating asawa. Hinangha niya ang aking makanakawa at nirerespeto ang aking makaopinyon. Sinimulan niya akong ligawan, sa paraan ng isang tunay na Ginoo, hindi sa mabulaklak na salita, kundi sa matapat at malilit na gawangang pag-alaga. Isang gabi, habang naglalakad kami sa dalampasigan sa ilalim ng buwan, hinawakan niya ang aking mga kamay. Isabela, alam ko ang iyong nakaraan, at lalo kitang hinahangaan sa iyong katatagan. Hayaan mo akong maging iyong kanlungan. Hayaan mo akong samahan ka at protektahan mula sa lahat ng bagyo ng buhay. Hindi mo na kailangang maging malakas ng mag-isa, dahil nandito na ako. Ang puso kong akala ko'y nagsara na ay muling tumibok ng may pagmamahal. Tumango ako, at isang butil ng luha ng kaligayahan ang pumatak sa aking pisngi. Natakbuhan ko na ang lalaking tunay na karapat-dapat sa akin. Ang aking buhay ngayon ay parang isang phoenix na muling isinilang mula sa abo, mas maningning at mas matatag. Ang matraidor ay nagbabayat na para sa kanilang makasalanan sa dilim ng kulungan. At ako, buong pagmamalaki kong tinatahak ang isang landas na punong liwanag at kaligayahan, hawak ang pusong isang pambihirang lalaki.
Ang nakaraan ay tapos na. Ang kinabukasan ay sa akin.